Pinaghandaan ka na araw-araw ng buhay at lakas. Nagtuturo na siya. Nagpapaunawa. Nagpapaintindi. Gusto mo, pati mga bagay na kailangan mo, gusto mo isubo na lang sa'yo. Ha? Great God morning! Napakaganda po yung araw na ito na maraming kaalaman na nakukuha natin, lalo na itong video na ipapakita ko sa inyo ngayon. Panoorin ninyo, hindi naman ito masyadong mahaba. Napakaganda po yung revelation na ibinigay sa atin na meron po tayong mapupulot na aral ngayong araw na ito. First time ko lang po narinig itong aral na ito na sa buong buhay ko, umabot na ako ng 40 years old. So ngayon ko lang ito narinig sa lahat. Itong salita na ito na i-share ko sa inyo. Panoorin nyo guys. Panoorin nyo mga kapatid. Panoorin nyo mga kapwa ko leaders. So napakagandang revelation po yung masaksihan nyo ngayon. Kung ano ang kalagayan nating tao at kalagayan ng Diyos. So kayo na lang po ang maghusga, kayo na lang po, mag-comment kayo sa kung gusto nyo mag-comment. So, kayo na bahala guys, pakinggan nyo na maigi. Buksan nyo lang yung puso at isipan nyo para maintindihan po natin anong ibig po sabihin ito. Na may isang katanungan po na masasagot ngayon, na nakita po natin ang kasagutan na napakaganda po. So, God bless us all guys. Ayan, so grabe no. Talagang kailangan ko magsuot nito para medyo luminaw yung ating mga mata. Ayan, power talaga. Ayan po no, so napakaganda po no ng ating mga katanungan. Talagang napaka-interested po nito. No? Yung iba lang talaga, wala lang talaga silang willingness na para matuto. Dahil siguro meron silang mga inaasahan para magbago, mag-ayos ng buhay nila. Kasi kung ikaw, walang ibang mag-aayos ng sasakyan mong sira. No? Aba, mag-aaral ka ng pagiging mekaniko. Pag may nagtuturo tungkol sa pag-aayos ng sasakyan, walang gagawang iba eh. Abay, mag-aaral ka para maayos mo, mapatakbo mo ang iyong sasakyan. Ganon din ang buhay. Wala naman talagang ibang mag-aayos ng buhay mo, kundi ang Diyos lang. Bibigyan ka ng karunungan, bibigyan ka ng kaalaman, bibigyan ka ng lakas at buhay. Di ba? Tuturuan ka kung ano yung mga gagawin mo, kung papaano mo kunin ang mga bagay na inaasam at gusto mo sa buhay. Walang ibang gagawa nun kundi ikaw. Para sa sarili mo, para sa pamilya mo, ikaw ang gagawa. Kaya nga parang sasakyan, kung walang ibang mag-aayos na mekaniko niyan, at ikaw ang maging mekaniko ng sasakyan mo, magpapatuloy ka, mag-aaral ka, magiging masinop ka sa pakikinig. Di ba? Matututo kang magtiyaga sa pakikinig. No? Maraming tao hindi alam ito. Hindi alam ang ganitong katuwiran. Kaya tingnan mo maraming tao ngayon, no? Pag namimigay ng pera, ang bibilis, magbihis. Pagkainan, ang bibilis, magbihis. Hindi nang inunguya, nilulunok na. Pagka tinuturuan, di ba? Para magliwanag sa kanilang kaisipan, no? Kung bakit kulang, bakit gipit, bakit nahihirapan, bakit ganito. Pag may tanong ka, dapat itanong mo para may sagot yung katanungan. Hindi mo pwedeng hayaan na lang, hindi pwedeng pabayaan na lang yung tanong ay magiging tanong, ibukas madadagdagan. Ibukas ulit madadagdagan.
Dadami tanong mo, gugulo isip mo, gugulo ang buhay mo. Dapat may tanong, dapat masagot agad. Magkakaroon ka ng kapayapaan sa buhay. Magliliwanag ang iyong kaisipan. Malalaman mo kung ano yung mga dapat mong gawin doon sa mga problema, doon sa mga duda mo. Ang tao, tandaan mo, pag may duda ka, merong tanong, may kinakatakutan ka, pag hindi mo yan tinanong, ay, yan ang sisira sa sistema ng utak mo. Yan ang sisira sa damdamin mo. Kaya maraming tao walang kapayapaan sa buhay. Di ba? Para bang tila bang walang kasagutan ng problema. Para bang walang katapusan ng problema. Talagang walang katapusan. May problema ka, nagdududa ka, nag-iisip ka, walang sagot. Talagang madadagdagan, walang katapusan. Bawat problema, bawat may sagot, di natatapos araw-araw. Di ba ganun yan? Maging matalino. Di ba? Kung ano alam mo, yun ang buhay ng anak mo. Kung ano alam mo, yan ang buhay mo. Kung ano alam mo, yan ang buhay ng asawa mo. Kung ano alam mo, yan ang sinasakyan mo. Kung ano alam mo, yan ang tinitirahan mo. Kung ano alam mo, yan ang laman ng wallet at bulsa mo. Sakit na katotohanan, pero yan ang katotohanan na dapat mong tanggapin sa sarili mo. Na nakabase ang resulta. Kaya mong sagutan ang exam sa eskwelahan. Dahil pinag-aralan mo. Pero hindi mo kayang sagutin kung bakit ka mahirap. Pagtamad kang mag-aral tungkol sa buhay. Naintindihan? Okay. Bagamat kapatid, yung tanong may mga sumagot na. Pero siyempre, ako po may karanasan din po ako. Okay? Gusto ko rin po sumagot tungkol po dito. Okay? Napakaganda ng tanong, kaya sigurado, no? Napakaganda rin po ng mga sagot nito. At alam ko po, naintindihan nyo na, sumagot na ang ating mga kasama, pero meron pa rin kayong konti na makukuha sa aking pagsagot dito sa tanong na ito. Kaya makinig po kayong mabuti. Okay, question number 1. May disiplina ba ang Diyos tungkol sa pagbibigay sa maraming bagay? Kung bakit maraming mahirap at hinahayaan na lang ng Diyos na mamatay ang mga tao na naghihirap sa buhay. May mga tao naman talaga Di ba? May Diyos naman sa buhay, pero hinahayaan niya na lang, na mamatay na lang din. Na maghirap, bakit kaya? Yun ang sasagutin po natin. Okay? Umpisahan po natin. Ang modelo ng pagbibigay, walang iba ay ang Diyos. Tama? Okay, sana po maintindihan natin Ang unang nagbibigay, no? Dapat malinaw sa iyo to. Walang iba kundi ang Diyos. Klaro yan. No? Huwag kang magreklamo, dapat maintindihan mo. Ang unang nagmamahal at naaawa ay ang Diyos. Tama, mali. Tama. Okay. Tandaan natin Ang magpapasagana at magpapayaman sa taong matuwid, walang iba ay ang Diyos. Malinaw ba yon? Dahan-dahanin ko lang para mas maunawaan at maintindihan mo. Okay? Kaya, model ang Diyos. Model siya ng lahat ng uri ng kabutihan. Ay, hindi mo kayang tutulan yan. Hindi mo kayang tutulan yan. Kung walang disiplina ang pagbibigay ng Diyos, sana lahat ng naghihikahos sa kahirapan, dapat hindi na naghihirap. Daming tao nagsasabing may Diyos siya Daming tao na nag-aaral siya ng salita ng Diyos Napakalinaw po yung sinabi ni Upline June Alcorcon na talagang bakit po
hinayaan po ng Diyos na naghihirap ang mga tao. So, ang ganda po ng pagkasagot niya. So, malinaw na malinaw. So, patuloy po natin pakinggan po yung iba pa niyang mga wisdom na nagagaling sa ating Panginoon. Napakaganda po ang araw na ito na marami pong revelation na ibibigay sa atin. Ang daming tao, inaangkin niya na matuwid siya. Ang daming tao, inaangkin niya na nag-aaral siya ng salita ng Diyos eh. Totoo? Maraming ganyan. Ha? Pero ito ang tanong. Ha? Pansinin po natin. No? Oh. Kaya model siya ng lahat ng uri ng kabutihan. Kung walang disiplina sa pagbibigay, sana lahat ng naghihikahos. Aba, nagsasalita to ng tinuturuan ako ng salita ng Diyos, may aral ako sa katwiran. Di ba? Oh, abay, alam ko. May aral ako eh. Tinuturuan ako ng salita ng Panginoon eh. Abay, ang daming ganyan eh. Oh, kung walang disiplina sa pagbibigay, sana lahat ng naghihikaos, sa kahirapan, dapat hindi naghihirap. Dahil, alam mo to, di mo to kayang tutulan. Dahil mayaman ang Diyos. Hindi mo kayang tutulan yan. Pero bakit mahirap? Oh, bakit mahirap? Bakit ang hirap bakit ang mahirap lalo pang naghihirap? Naintindihan mo ba? Oh, ulitin ko. Kung walang disiplina sa pagbibigay, sana lahat ng naghihikaos na nagsasabi ng Diyos, na tinuruan ng katwiran ng Diyos, na tinuruan ng aral ng Diyos. Sana lahat ng nagsasabi nun, na tinuruan ng katwiran, tinuruan ng aral. Eh di sana lahat ng naghihikaos at nahihirapan, dapat hindi na naghihirap. Diba ganun yon? Bakit? Dahil mayaman ang Diyos. Pero bakit ang mahirap, lalo pa itong naghihirap? Naintindihan po ba? Sana malinaw po sa atin yan. Kung sino pa ang mayaman na matuwid, bakit sila pa ang lalong yumayaman? Sino ba ang model sa kayamanan? Ang Diyos. Bakit? Sa Kanya ang langit at lupa. Tutol ka? Sa Kanya ang langit at lupa. Sa Kanya ang lahat ng buhay ng tao. Tutol ka? Anong pag-aari ng tao? Di model siya ng kayamanan. Naintindihan? Ganyan mga kasama. Sino ba ang model ng karunungan? Ang Diyos. Sino ba ang model ng kaalaman? Ang Diyos ulit. Sino ba ang model ng mabuting katwiran? Siya ulit. Di sa Kanya yan eh. O sino ang modelo ng lahat ng bagay? Di yung gumawa. Di ba ganon? Walang iba kundi ang Diyos. Kung model ang Diyos, kaya niyang padunungin sa lahat ng mabubuting kayamanan para maging sanggalang mo sa kahirapan na dulot ni Satanas sa buhay nating ito. Naintindihan? Kaya ba ng Diyos na magturo? Oo! Kaya niya! Kaya niyang turuan ka para sumagana kung mabuti ka at gumagawa ka ng mabuti. Kaya kang pasaganahin. Kaya ka niyang bigyan. Kaya ka niyang turuan. Di ba ganun yon?
Ha? Oh, kaya ba ng Diyos magbigay ng karunungan? Yes! Kahit hindi ka mabigyan ng pagkakataon ng karunungan dyan sa eskwelahan, kahit hindi ka mabigyan ng kaalaman dyan sa eskwelahan, anumang kurso na yan, kaya ng Diyos na yung utak mo at puso mo, kaya niyang lagyan ng karunungan para makapagsalita ka, para makapagturo ka. Di ba ganon? Ha? Oh. Oh, di ba sabi mo anak ka ng Diyos? Di ba sabi mo matuwid kang tao? Di ba sabi mo mabait kang tao? Di ba sabi mo mabuti kang tao? Pero bakit hirap na hirap ka sa buhay? Naintindihan? Hindi ka ba nagtataka? Ang Ama inaasahan natin, may-ari ng langit at lupa. Siya ang tunay na mayaman at may-ari ng lahat. Pero, bakit ka gipit at naghihirap? Bakit? Di ka ba nagtataka? Hindi ka ba nagtatanong dyan sa utak mo? Ha? Ibig sabihin, may disiplina talaga ang pagbibigay. May disiplina. Ha? Pag-ibig at awa ng Diyos ay para sa lahat. Pero tandaan mo ito, may disiplina ang pagbibigay ng Diyos sa tao. Kung walang disiplina, ang mayaman na Diyos, dapat lahat ng anak niyang matuwid. Dapat mayaman at masagana. Diba ganon yan? Ha? Bakit mas maraming naghihirap? Ha? Oh. Diba? Bakit mas maraming naghihirap? Galit kasi ang Diyos sa mga duwag. Ayaw niya sa mga duwag. Naintindihan? Ha? Ayaw niya sa mga tamad. Pag-aaral, kinatatamaran mo to? Ano pa bang ibang paraan mo para umasenso ka? Wala na! Dahil wala kang maipagmalaki. Dahil pinanganak ka sa mahirap na pamilya. Kinagisnan mo kahirapan, wala kang maipagmalakit, maipagyabang, kundi mag-aral, makinig at matuto ka. Naintindihan? Galit siya sa mga duwag at tamad. Sa kasamaan ng tapang-tapang mo, sa kasamaan ng sipag-sipag mo, tulog ka ng tulog, kasamaan yan. Pahinga ka ng pahinga, kasamaan yan. Wala kang gagawin sa pamilya mo, kasamaan yan. Lakas-lakas ng katawan mo, asa ka ng asa sa kapwa mo. Isang kasamaan yan. Panggugulang yan sa kapwa. Ha? Naintindihan? Galit siya sa duwag at mga tamad. Kaya kahit hanggang mamatay kang maghirap, magtitiis ang Diyos. Ha? Ng kahirapan ng tao. Huwag ka lang mapahamak sa kayamanan na hindi mo alam kung paano kunin at gamitin. Kaya may disiplina ang Diyos dyan. Naintindihan? Kaya marami ang mamamatay na naghihirap dahil inasa na nila sa Diyos ang lahat ng gusto nila. Ang kakapal ng mga pagmumukha nito. Kaya kong sabihin na makakapal ang pagmumukha mo. Ha? Kakapal ng mga pagmumukha nito. Buhay at lakas. Ha? Buhay at lakas. Diyos ang magbibigay. Karunungan at kaalaman. Diyos ang magbibigay. Di ba naman makapal ang pagmumukha? Lahat ng bagay na kailangan ng tao, inilatag na lahat. Isipin mo, buhay binigay. Karunungan, kaalaman, ibinigay. Lahat ng bagay inilatag. Ano pang kulang mo? Di ka lang tamad, duwag ka pa? Naintindihan? Ha? Sipin mo, nilatag na lahat eh. Para kunin mo na lang. Gamit ang karunungan. Gamit ang kaunawaan.
gamit ang buhay at lakas, pero inasa mo pa rin sa Diyos. Pati mga bagay na dapat mong pagpaguran at paghihirapan, pero inasa mo. Inasa ng mga tao sa Diyos. Sipin mo, buhay, iasa mo. Tama lang yun, iasa mo dahil di mo kaya ibigay sa sarili mo. Iasa mo, kapatid. Yung lakas, iasa natin sa Diyos. Karunungan, kaalaman, iasa natin sa Kanya na para mabigyan tayo. Ngayon, taglay mo na, inilatag ang mga bagay na kailangan natin. Aba, gusto mo Gusto mo ang Diyos magbibigay pa sa'yo? Masyado mo nang inalila ang Diyos! Kakapal ang mga pagmumukha nito! Sino ka para alilain mo ang Diyos? Kapal ang mukha mo! Kaya ka naghihirap! Naintindihan? Ba, ibang klase ang maraming tao ngayon. Lahat ng bagay na kailangan ng tao, inilatag na lahat para kunin mo na lang. Gamit ang karunungan, kaunawaan, gamit ang buhay at ang lakas, pero inasa mo pa rin sa Diyos. Pati mga bagay na dapat mong pagpaguran at paghirapan, pero inasa mo pa rin. May parte ka! Huwag mong alilain ang Diyos! May part ka! Kung nararamdaman mo lang na nararamdaman ko, kapal ang mukha mo! Meron kang part! Meron kang parte, tandaan mo yan! Huwag mong aalilain ang Diyos! Sino ka para alilain mo ang Panginoon? Daming tao sa mundo ang kakapal ang mga pagmumukha. Kaya isang katutak ang naghihirap sa mundo. Dahil mga senyorita! Mga senyorito! Mga senyorita at mga senyorito ang mga tao. Tapos magtataka ka kung bakit ganyan ang kalagayan mo. Mga senyorito at senyorita kayo. Naintindihan? Mga tamad, mga walang pakialam sa manggagawa. Sino ang manggagawa? I-review mo tong video na to. Maiintindihan mo kung gaano kakapal ang mukha mo. Sino ang manggagawa? Pangunahing manggagawa ng kabutihan ay ang Diyos. Siya ang unang manggagawa. Bagamat sumasampalataya ka, pero hiwalay ka sa gawa, ikaw ay patay at walang magawa sa buhay na ito. Diba ganyan? Kaya pala maraming mahirap na anak ng Diyos. Kaya pala maraming mahirap sa lupa dahil mga asa, mga senyorita at senyorito. Pinaghandaan ka na araw-araw ng buhay at lakas. Nagtuturo na siya. Nagpapaunawa. Nagpapaintindi. Gusto mo, pati mga bagay na kailangan mo, gusto mo isubo na lang sa'yo. Sana maintindihan mo to.
Kaya pala maraming mahirap na anak ng Diyos. Anak ako ng Diyos. Maraming mahirap dito sa lupa dahil mga asa, ginawang alila ang Diyos. Ginawa ninyong alila ang Diyos. Ginawa niyong alila ang Diyos sa mga bagay na gusto ninyo na dapat gagawa ka din. Yung modelo ng manggagawa, ng mabuti gumagawa. Dapat gumagawa ka din. Dapat gumagawa din tayo. Dahil masipag ang ating manggagawa. Pero inasa ng maraming tao ang mga kailangan sa Panginoon ang lahat. Isipin mo lahat. Pati mga literal na kailangan mo, iaasa mo. Kaya nga binigyan ka ng buhay at lakas, talino. Inilatag na lahat, iaasa mo pa. Masyado mo namang inaalila ang Diyos. Tandaan, katuwang natin ang Diyos. Pero hindi natin siya alila. Dapat maunawaan mo to. Katuwang natin ang Diyos! Hindi mo alila! Para iasa mo ang lahat sa Diyos. Alam mo ba ang kalagayan ng isang may-ari o amo? Di ba kapag amo ka, dahil pasweldo mo ang katulong mo, lahat ng trabaho sa katulong mo ibinibigay. Sa katulong mo ipinagkakatiwala. Lahat ng trabaho ginagawa dahil alila mo sila at inasa mo na lahat sa kanila ang trabaho. Di ba ganyan ang karamihan? Yan ang ginagawa ng halos lahat ng mahirap sa mundo. Baliktad sila. Baliktad sila. Ang mayayaman, no, yung mga inuutosang empleyado, no, inaalipin lahat ng trabaho sa mga empleyado ibinibigay. Ang sarap ng buhay ng mga mayayaman dahil nagbabayad, nagpapasweldo. Aba, ito namang mahihirap ngayon, baliktad ang mga kukote. Baliktad ang utak. Dapat maintindihan mo to, huwag kang magagalit sa akin. Baliktad sila. Bakit? Ano ginawa? Ang nang-alipin, ang mahirap, ang inaalila nila ay ang Diyos. Ang may-ari ng lahat ng bagay sa mundo. Ang inaalila ng mga mahihirap. Hinahayaan nila ang Diyos ang gumawa sa lahat. Kasi makapangyarihan daw ang Diyos. Tama naman yun. Pero dapat malaman mo na may party ka. Na meron kang gagawin. Kaya pala maraming asa. Kaya pala maraming tamad sa mundo. Maraming tumandang tanga. At maraming tumandang naghihirap. Bakit? Isukat ba naman alilain mo ang Diyos? Hayaan ka talaga na mamatay kang mahirap. Alam bakit? Senyorito ka. Senyorita ka. Ang kapal ng pagmumukha mo. Para alilain mo ang makapangyarihan sa lahat. Hindi mo nga kayang gawin yan sa amo mo. Hindi mo nga kayang gawin yan sa boss mo. Magtatrabaho ka, magpapagod ka para tumanggap ka ng minimum na sweldo sa amo mo. Pero ang Diyos na nagbigay ng buhay at karunungan at lakas, abay pati bagay gusto mo, ang Diyos ang gagawa. Kasi kung ang Diyos talaga ang gagawa sa mga bagay na yan, no?
Sana po lahat ng mga matutuwid kuno na nagsasabing matutuwid, no? Yung nagsasabing inaralan ng katwiran, no? Natuto ng katwiran, abi mayaman ng Diyos. Edi sana lahat mayayaman, masagana. Dahil pangako ng Diyos yun. Sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. Sa anumang paraan, hindi kita pagkukulangin kung alam mo ang katwiran niya. Kaya may disiplina patungkol sa pagbibigay. Dapat nating maintindihan. Abi, sukat ba naman ang gawin mo sa Diyos Hindi mo nga kayang gawin sa boss mo. Hindi mo nga kayang gawin yan sa may-ari ng kumpanya. Kahit nga lang yung maliit na tindahan na binabantayan mo, hindi mo kayang alilain ng may-ari. Pero ang kakapal naman kapag mumukha nito, yung may-ari ng mundo, gumagawa ng buhay at lakas, aalilain nyo ba naman? May talagang hahayaan kayo hanggang magkamatay, mahirap. Mga senyorita, kakapal ang mga pagmumukha. Diba ganun yun? Grabe, nadala ako sa emosyon na ipinagsak po na sagot. Grabe, totoo po lahat yun. Wala siguro makatutol doon. Dahil nga ang Diyos, binigay na niya lahat, pinrovide na niya, nilatag na niya lahat. Ang atin na lang, ang gagawin natin yung part natin. Kaya pala di naabot yung karunungan na ito na daming mga taong mahihirap, na daming mga taong naghihirap kasi hindi natin naabot itong karunungan na ito na binigay ng Diyos. Ginamit lang po ang itong ating upline journal core, ginamit lang siya na maging daluyan ng kanyang wisdom. So, grabe no? Sa lahat ng aking buhay, ngayon ko lang narinig itong aral na ito. So, at least na unawaan natin ngayon, naintindihan natin ngayon, kaya tayo nang naghihikahos, nagkukulang dahil na yung part natin ang may problema. Kasi para lang yung kumpanya na yung boss natin sa kumpanya, provide na niya yung building, i-provide na niya yung mga machine, i-provide na niya lahat. So, para tayo makagawa, makasweldo, makakaroon ng blessings, kaya tayo ay gumawa sa ating ayon sa ating in-applyan na trabaho, ano yung posisyon na tungkulin natin dun sa kumpanya, ginagawa natin. So, ganun din po ang pakikitungo ng Diyos sa atin, sa tayong mga tao, na binigyan na tayong buhay, binigyan na tayo ng kaisipan, binigyan tayo ng lakas. So, ang kulang na lang pala tayo ang kukuha noon, lahat nandyan na yung gusto natin. Kasi nga, sabi nga, ang Diyos ay mayaman, ang may-ari ng lahat, pinrovide na niya lahat. So, yung mga gusto natin, nandyan na, naka-ready na. Tayo na lang ang kulang. Kung paano natin kunin yun, kung paano natin trabahuin yun. So, tama nga po, masyado na po natin inasa lahat sa Diyos. Na sabi nga, tayo ay mga anak ng Diyos, alam natin ang salita ng Diyos, pero itong bagay na ito, napakalaking revelation na ating naunawaan ngayon, naintindihan ngayon na kailangan talaga, kung ang Diyos ay modelo ng manggagawa, dapat tayo ay ganun din. Dapat bawal ang tamad. Patuloy nating pagsikapan ang mga bagay na gusto nating ibigay sa ating pamilya. Hindi naman natin tumadala sa langit, pero ang mapag-iwanan po natin, mas maganda siguro umalis tayo dito sa mundo na ito na maiwan po natin yung kayamanan na mag-i-enjoy po yung pamilya natin, yung mga anak natin, mga apo po natin. So, hindi po masama na maghangad po ng kayamanan dahil yan binigay po, nilatag po ng Diyos yan. Kasama po yan sa pangako niya sa atin. So, maraming salamat po sa inyong pasensya na patuloy niyong pinanood hanggang katapusan itong video na ito. So, huwag niyo lang kalimutan po na i-like and i-subscribe po yung aking channel na ito. So, pumindot lang po kayo sa baba, nandyan po. At pindutin niyo na rin po yung bell
para ma-notify po kayo sa mga panibago kong video na i-upload po patungkol po sa buhay, motivation, at paano po maging success sa mundong ito. So salamat po sa Diyos at great morning.